Arestado sa Quezon City ang 6 na kabataan, kabilang ang isang menor de edad dahil sa pagbebenta online ng vape na mayroon umanong marijuana. Nakatutok si Jonathan Anta. Sumunod ka lang dito, kaya sumunod ka lang. Ito ang bypass operation ng CIDG at DTI sa mga kabataang nagbebenta umano ng vape na may hinihinalang marijuana sa isang condominium sa Quezon City. 6 ang arestado, edad 25 ang pinakamatanda, 17 ang pinakabata. Mga estudyante pa sila, grade 12 hanggang 3rd year college. Itong klaseng mga vape na ito na may cannabis content ay pinagbabawal. Ito ay binibenta po sa online, no? 1 month ang ating surveillance dito. Ang mga market nila ay halo-halo yung mga party goers, ang mga youth. Bukod sa vape na may hinihinalang marijuana, may nakumpis ka ring party drugs na ecstasy at 3 sachet ng hinihinalang shabu. Ang siste, sabi ng CIDG, kapag may buyer, paaakitin ito sa condo unit at minsay doon na rin nagsisesyon. Todo tanggi naman ang mga nahuli. Hindi po. Nag-staycation lang po kami. Wala po talaga akong alam doon kasi nag-drop lang, dumaan lang ako doon. Hindi ko nga sila kilala eh. It's so alarming na baka talamak na ito sa ating mga kabataan. So, maging mapanuri po sa lahat ng mga ginagamit ng anak. Baka pala itong ibang klaseng vape na pala ang ginagamit ng inyong mga anak. Nandito naman pala sa packaging ng vape na ito na may cannabis content ito. Tignan niyo po ito, ma'am. Alarming po ito. Sunod na hanapin daw ng CIDG ang supplier ng mga kabataang ito. Sabi ng CIDG, posibleng smuggled ang mga hindi rehistradong vape. Sasampahan ng reklamong may kaugnayan sa droga ang mga nahuli. Ang menor de edad idudulog ng CIDG sa DSWD. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hulikam sa Batangas ang pag-araro ng truck sa isang bangkulong na ikinasawi ng isa. Sa Bataan naman, 2 ang nasawi na ang nasalpok ng pickup at bumangga pa sa poste ang isang tricycle. Ang mga disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Darlene Cai. Duguan at nakaipit pa sa pagitan ng 2 poste ang isang pasahero ng tricycle matapos silang masalpok ng isang pickup truck sa Herbosa, Bataan kaninang umaga. Nayupi ang tricycle matapos masalpok at bumangga pa sa poste. Wasak din ang unahan ng nakabanggang pickup. Ayon sa isa sa mga unang rumesponde, narinig nila ang malakas na tunog sa banggaan. Bumaba kami, sir. Nakita nga namin, sir. Bali, yung isang babae, nakalandusay dyan. Isang lalaki, nakalandusay din dyan, sir. Hindi to, sir. Tumawag na kami ng mga pulis, sir. Nasawi ang 2 babaeng pasahero ng tricycle. Sugatan at dinala sa ospital ang tricycle driver at isa niyang angkas. Sinisika pa naming makuha ang payag ng mga sugatan, gayon din ang panig ng pickup driver na hawak na ng Hermosa Police. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng mga nasawi. Sa kuha ng CCTV sa National Highway sa Balayan, Batangas noong Huwebes, kitang nagmenor ang isang owner-type jeep. Sumalpok dito ang kasunod na bangkulong o tricycle dahil hindi ito nakapreno. Pero inararo ito at nakaladkad naman ang kasunod na truck. Dinala sa ospital ang mga sakay ng bangkulong pero dead on arrival ang isang pasahero na edad 15. Nagpapagaling ang 4 na sugatan. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang pamilya ng biktima at may-ari ng truck. Wasak sa salpukan ng isang kotse at isang motorsiklo sa Banga, South Cotabato kagabi. Ayon sa Banga Police, nag-swerve sa kabilang linya ang motorsiklo kaya sumalpok sa kasalubong na kotse. Dead on arrival sa ospital ang tumilapong rider. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang mga kaanak, gayon din ang driver ng kotse na sugatan at nagpapagaling na. Hawak na ng Banga Police ang 2 sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras. Record-breaking milestone para sa mga kapuso ang online engagements kaugnay sa GMA Gala 2025. Ayon sa Sparkle GMA Artist Center, sa loob lang ng 2 linggo, umabot na sa 1 million views ang lahat ng tag posts na may hashtag na GMA Gala 2025. Base raw ito sa TikTok Live at Tubular. Walang hanggang pasasalamat sa inyo, mga kapuso.